Mali ng ikalawang grupo ay 8. Kinalulungkot ng housemates, pero hindi kayo nagtagumpay sa inyong weekly task. Very familiar po tong feeling na to. It's something that I didn't want to experience. Siyempre po at the end of the day, wala na tayong magagawa kasi tapos na din yung weekly task. Nahiya po ako dahil nag-fail kami sa weekly task. Hindi ako naging leader that they expected me to be. Ang ganda pero umiiyak ka. Hindi magbabago ang tingin namin sa'yo just because we didn't win. Tingin ko hindi ko masyado nabigay yung gusto kong mabigay. Kinontrol ko masyado yung sarili ko. Inuna ko yung iisipin ng iba. People pleaser po talaga ako. Sorry. Sorry. Naiiyak ko sa'yo. I feel like I failed as a duo. Nasanay ako na lagi na lang nagtatanong sa iba kung anong gusto nilang gawin ko, kung anong feedback nila sa akin. Alam mo, Ezzy, kung mayroon mang tao na dapat unang magtiwala at magmahal sa iyo, ito ay walang iba kundi ang iyong sarili. Be kind to yourself and embrace your uniqueness. Thank you po, Kuya. Nako, hindi man nagtagumpay sa kanilang weekly task, syempre matagumpay naman na nairampa ng mga housemates ang katotohanan tungkol sa kanilang sarili sa naganap na Rampa at Mar. Pero sa kanilang muling pagharap sa proseso ng nominasyon, paano kaya tatanggapin ng mga bagong nominado ang katotohanan dala ng hatol ng kanilang mga kapwa housemates? Sama-sama natin yan tutukan dito sa second nomination night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Hello, Philippines! Hello world! At magandang gabi mga kapuso at mga kapamilya. Ate B, grabe! Damang-dama ko na talaga yung tensyon ngayon pala. Kasi last nomination, nandoon ako sa loob ng bahay ni Kuya. Ramdam na ramdam ko yung kaba ng ating mga housemates. Pero masasabi ko, na dito sa outside world, iba din naman ang feels. Grabe. Totoo, kanina pa kinakabahan talaga si Gabby for the housemates. Pero don't worry, medyo mamaya-maya muna yan para pag-usapan muna natin ang isa sa mga duos na hindi rin biro ang mga pinagdaanan nitong mga nakarang araw. Kung sino sila Pilipinas sa Team Online, narito ang kwento. Sa nagdaang duo formation task, parehong nahirapan sina Mika at Bianca. So hard! At sa huli, silang dalawa na rin ang naging bagong magkaduo matapos maunang makapili ng ibang housemates na mas nakakuha ng maraming puntos sa task. Sa ginawa namang pagsukat ng housemates sa pagpapakatotoo ng mga kasama, sina Bianca at Mika rin ang dalawa sa nakakuha ng pinakamababang average score at sa tingin ng housemates ay mga pinaka hindi nagpapakatotoo sa loob ng bahay. Pareho kasi kami ni Bianca, kuya. Pareho kaming mataas yung boundaries, mataas yung walls, kaya feeling ko kami din yung nasa dulo. Nasasaktan na po ako, kuya, kasi really trying my best. Ang nakakuha ng red flag na si Mika, maraming beses din na naging usapan ng ilang housemates. What's with Monica? Controversial. No wonder she's like that. Iniiyak-iyak niya na people outside don't like her. No wonder why. She went to me, like randomly, nag-usap kami ni Charlie, and then she was like, si kamusta ka na? Matagal na tayo hindi nag-debrief. Like yung tayo dalawa. She kept asking about me, but she didn't share anything about her. She's so worried about looking bad. When it comes to Mika, well, I don't feel like she wants to open up. Yeah. And we can't force her to do that. She has a different way of playing safe. Playing safe while destroying other people. Dahil sa mga kaganapan, si Mika sinubukang maglabas ng saloobin kay Kuya. Feeling ko it's about time na para maintindihan din po ako ng mga tao why I do things that I do, think the way I think. Maiintindihan nila kung saan ako nanggagaling minsan. Hindi ko po talaga na-share yung like sa family ko, hindi ko po talaga na-share sa group yung ako po talaga personally. Kasi natatakot ako, kuya. Kasi natatakot ako may matrigger ako. Kaya ginagawa ko siyang light as possible. And natatakot ako i-open yung sarili ko sa lahat. Diagnosed po kasi ako, kuya, talaga ng depression and anxiety. Alam po nung family ko. Tapos nung bata po ako, ang sabi lang ng mama ko, gawa lang ako ng imaginary angel, ganyan-ganyan, para malabanan ko yung sadness. It's just sadness nung bata ako. Pero naiintindihan ko po siya. It's a chemical imbalance in my brain talaga, kuya, na parang nung bata ako, hindi ko siya naiintindihan. Akala din na family ko, sad lang ako, ganyan-ganyan. And then lumala siya na lumala, growing up. 15, 16, kuya? At ito yung panahon na 17? nasa US ka. Yes po, kuya. Nagamot naman po. Doon ko po siya mas naintindihan. Somehow, it's normal sa akin to feel that way kasi nga po, it's imbalance na po siya. Minsan may mga ano lang po ako na triggers po ako, pero alam ko na din po siyang ayusin. Katulad po nung kagabi, I just need to breathe, ganyan-ganyan. I just need to think. Iiyak ko lang siya. Mafe-feel ko lahat na mafe-feel ko. Pero more on, inaano ko po sarili ko eh. Mini-meditate ko po yung sarili ko. Kailangan ko po talaga siyang i-rewire. Kaya po, okay naman po ako. Kasi, ang hirap din kuya na parang
tinatago ko siya na parang people always expect you to be happy. Pero it's not always like that. Meron kasi mga araw na I'm just sad. Pero I can do my work, I can do everything na you ask me. But I'm just sad. Kasi siguro, it's perfect din na nandito din ako ngayon para din ma-open ko yung sarili ko sa ganung bagay. Mika, Kuya. nandito ako bilang kuya mo para makinig sa'yo. When you are here sa aking confession room, this is your safe space. Thank you, Kuya. Lagi mo tatandaan yan. Frankie, ikaw ang nakakuha ng pinakamababang average. Makapigil hininga ang mga ex. Ang duo battle. Ang duo battle na ito ay malaking epekto sa kapalaran nila sa nominasyon dahil kung sinong duo ang mananalo, sila ang makakatanggap ng immunity at maliligtas mula sa nominasyon. So, sino nga kaya ang duo na ito? Narito, panoorin natin. Ipinatawag ni Kuya ang housemates para sa isang mahalagang anunsyo. Housemates, dumating na ang takdang panahon para harapin nyo ang hamong magkakaroon ng malaking epekto sa inyong pananatili sa aking bahay. Dahil sa puntong ito ay magaganap na ang inyong kauna-unahang duo battles. Isang task ang kailangan ninyong paglabanan sa abot ng inyong makakaya. Dahil ang duo na magwawagi dito ay magkakaroon ng immunity sa darating na nominasyon. Emilio at Vince, bilang mga pinakabagong housemates sa loob ng bahay ko, ligtas kayo sa paparating na nominasyon at hindi kayo lalahok sa duo battle. Mabigat ang kapalit nito, kaya naman paghandaan niyo ito ng mabuti. Kung pabilisan, wala tayong idea eh. So feeling ko kailangan lang huwag tayo magtaranta. Control mo ako kasi tarantahin ako eh. Sige. That's a big good. Big help. Big help talaga. Parang lahat ng challenges dito, dinadoubt ko sarili ko kung magagawa ko. Kaya natin, kailangan natin. We need to fight. Paglaban natin ito. We need to fight. We got this. Actually, this no mix. We're so strong. We're so strong. Really. Immunity lang to. Yung immunity, we don't even need it. If ever. We kinda need it. Maya-maya pa, isa-isa nang pinapunta ni Kuya ang mga duo sa task room. Para sa inyong duo battle, isang bahay ang kailangan ninyong pagpasapasahan mula sa dulo ng table hanggang sa makarating sa kabilang dulo nito habang idinadaan sa pagitan ng mga pillars sa ibabaw nito. Oras na matumba ang alinman sa mga pillars. Kayo ay uulit mula sa starting point. At ang duo na makakagawa nito sa pinakamaiksing oras ang siyang magkakamit ng immunity. Okay! Okay. Your timer will start now. Pas. Akala ko magiging madali yung gagawin. Hindi rin kami nag-strategize na diretso gawa na kami kuya. Na habang ginagawa namin yung task, parang doon na namin sinifigure out dapat gawin. Pagano. Yan. Oops! Go. I suggest we start wide foot para ganon, move. I'm also really competitive in a way, so win or lose, I still wanted to get an okay score. Careful. Got it? Grab it. Yung communicate lang na konti na, oh, you got it, I got it, mga ganun lang po. Be calm. Wait. Oh, hirap. I think we could both hold it like this. Sige, let's try. Shoot, nice. Push it lang. Okay, push it lang. Ginawa po namin, sinasalo po habang lumalampasan siya sa gitna para mas stable yung pag-transition. Tapos slowly namin isushoot dun sa red bars. Let's take it slow. Okay lang yun, basta sure na one go. Okay. Slow lang. Nice. Aim. Oops, aim. Oops. Okay, calm down. Oh, sorry. Got it. Ang mga sunod na duo, hindi rin agad na ituwid ang bahay matapos ang ilang pagsubok. Pero sina Ralph at AZ mabilis na nakausad sa unang subok. Push. Push. Oh! Sige. Back. Back to start. Back to start. Iwan ako sa'yo. Okay. We got this. Nung nakita ko na po yung paano siya laruin, naging medyo confident ako, kuya, kasi alam ko na maliit yung kamay namin ni Bianca, may advantage yun, and kami po talaga ni Bianca, magaling kami sa communication sa isa't isa. I look at the left, you look at the left. Okay, tingnan natin if tama. Okay, 1, 2, 3. Okay. Safe. Okay, next.
mas dumadagdag yung kaba kasi kailangan namin ulitin sa simula. Minimake sure namin na mag-move on agad, mag-move forward agad na ulitin na lang. Kuya, sobrang halaga po na makuha po yung immunity. Pangarap po yung nakasalalay po dito po, kuya eh. For the family. You got this, para. Clear shot, dandan. My bad. Okay. Okay. Naisip na namin kung paano yung tamang technique namin, kuya. Isa kaming side na babantayan and then to communicate. So may proof yan. No, Lord. Okay, Pops. Nasa daw. Go. Woo! Nice! That was okay. Oh. Go. Pops. Okay, last 1, 2, 3. Safe. Kuya. Sa pagtatapos ng first duo battle, sino kayang duo ang natapos sa pinakamabilis na oras? Housemates, natapos na ang inyong unang duo battle. At dito, isang duo ang nakatapos sa taas ang may pinakamabilis na oras. Congratulations! Mika at Bianca, nabati ko kayo dahil kayo ang nakakuha ng immunity mula sa nominasyon. Sobrang saya po namin, kuya. Para siyang isang malaking tinik na nawala sa puso namin. Sobrang nakaka-proud lang, kuya. I'm so proud of Mika. I'm so proud of her. I'm so proud of us, Mika. Kaming dalawa ni Bianca yung pinaka-last nung sa botohan ng hindi pa pagkapakatotoo kuya. Sobrang importante nitong immunity, kuya, para sa peace of mind namin. Muli, binabati ko kayo, Mika at Bianca. Kayo ang nakakuha ng immunity mula sa nominasyon. Ang desisyon naman ang sa wakas ginawa ni AZ para maayos ang samahan nila ni Mika. Ang kausapin ito ng harapan at maging tapat sa kanyang nararamdaman. Yun, no? Ano kayang pagbabago ang maidudulot nito sa kanilang relasyon? Narito ang buong kwento. Si AZ may naisip gawin. I'm gonna start. Oh, no, kayo, if, no, like, I mean, we're gonna talk to. Oh no, okay na to talk to, bro. Sige, ako sabihin mo. Gusto ko lang maging open sa kanya na ito talagang nararamdaman ko. Tsaka gusto ko talaga ma-prove yung mga nasabi ko na mali. I want it to look like we're only coming up to her because wala, malapit na mag-nomination. I want us to be okay Clean na. when we go out. Si AZ naghanap ng tiyempo para kausapin si Mika. I've been wanting to talk to you. Honestly, I've been feeling really guilty. And medyo nababothered ako kasi feel ko ginudge kita agad. No, ganun. Pinagtulong ako ni Ate Clang. Oo. Nag-drop. And then, di ba, nag-crush na ako. Then, you were like, crush ko pa to. Then I was like, na-crush na yan. Then, you were like, hindi pa to na-crush. Then, ginawa mo yung nice sa akin. Then, started shopping. And then, hindi mo na nabalik. So sorry. Naramdaman ko nun na parang naagawan ako ng gawain. And then, the next thing, naramdaman ko na hindi masyado genuine because I felt like na ako yung usually nag-o-open and then wala akong masyado alam about you. Sorry, kasi usually listener kasi ako. Kausap kita ngayon because nagigilty ako ng sobrang because I said some things na I know sobrang masakit. Like what? And at that time, sa sobrang peak of emotion, sobrang init ng ulo ko. I was like, no wonder why she's controversial. It's like, I'm sorry. And I hope we'll start over. Oo naman. Hindi tayo masisira with this. I'm really sorry. I'm sorry then if I did anything that could make you feel that way na hindi lang naman ikaw yung kumausap sa akin, sina Josh din. So, ibig sabihin, it's a me problem. Then, and I'm so sorry if may time na napafeel ko sa inyo na hindi ako ma-reach. And yun nga, sabi ko din kay Kuya, and sinasabi ko sa inyo, just give me a little bit of time, guys. Gagawin ko talaga. Kakayanin ko. Mag-open up ako. And bukas reset tayo. I want to also be friends, hindi lang dito, sa labas. Oo nga. Love you. Sorry. Start over. Oo naman. Maya-maya pa, sina AZ at Mika sumama na sa mga kasama. So, kasi sabihin, if meron kayong mga problema, kahit kanina dito sa bahay, mas better na sabihin nyo agad. Kasi what if nag-overthink lang kayo? Hindi ko i-invalidate. Parang hindi na umabot sa iba. And before mo ikwento sa iba, ikwento mo na agad sa may problema ka.